Sa bawat biyahe namin, hindi pwedeng hindi dumaan sa simbahan para makapag-alay man lang kahit maiksing dasal. At tamang-tama, dito sa lugar ng Naga, isa sa aming pupuntahan ay ang Basilica Minore, na kung saan dito nananahan ang imahe ng Peña Francia. Maaga naming pinuntahan ang simbahan at syempre, kasama namin ang representative ng Department of Tourism Naga na si John Win. Ang konsepto ng pagpapagawa ng building o itong simbahan ay galing sa yumaong Archbishop Pedro Paulo Santos I. Songco. Inumpisang itinayo noong April 18, 1976. At dahil sa pinansyal na kadahilanan, naantala ang pagpapatayo nito. Ngunit natapos din ito noong 1981. 2014. Kaya naman, kailangan nating balikan at sariwain ang mga makasaysayang lugar ng Pilipinas. Kaya kasama namin ngayong umaga si Mr. John Win from Department of Tourism, Local Tourism ng Naga City. Magandang umaga, Magandang umaga rin po. Mr. John Win, Basilica Minore. Yes. Gaano na ba katagal ito? Basilica Minore will be almost 30 years. It was in 1985 it was inaugurated. So ito yung bagong place ng Our Lady of Peña Francia. Originally from Our Lady of Peña Francia Shrine, just across or just near this current place. Kasi ginawa ito to accommodate more number of devotees. Kasi masyadong madami. Yung devotion to Our Lady of Peña Francia started in 1710 through Miguel Robles y Covarrubias. Totoo ba itong 3 beses na daw ito na captured or what? Nanakaw. Opo, 3 beses na rin siya nanakaw dahil sa mga precious stones and metals na nakadikit and naka-engrave din sa Our Lady of Peña Francia. Yung crown and yung manto na, yung tawag sa dress ng Our Lady of Peña Francia. Manto ang tawag. Balita kasi namin, ang architect daw ng simbahang ito ay Pari. Opo. Parang napaka-unique na it's the first time na sa simbahan na ang architect ay pari. Ano ba siya? Ngayon, we're still looking ways na makapag-communicate sa kanya. Kasi medyo bata pa rin. O kano yung inspirasyon kung bakit ganyan yung ganito ang design, ganito pa. Pagtitignan mo parang, alam mo yun, nakakamangha ang disenyong mga ginawa niya sa Basilica Minore. Kapanahunan pa ito ng mga modern times na, 1985. 1980s. Kapanahonan natin. Oo. May nabanggit din po kayo kanina about dun kay Miguel de Covarrubias. Sino po yun? Siya naman po yung nagdala ng devotion dito sa ng devotion ng Our Lady of Peña Francia dito sa Naga. Originally, from na-assign talaga siya sa UST. Then, nagkaroon din siya kasi ng sakit. Then, yung niya is, meron siyang devotion na talaga din sa Our Lady of Peña Francia. Meron din siyang picture na tapos gumaling siya, then nangako siya din sa Our Lady na magpapagawa siya ng chapel na dapat along the river. So nung since hindi siya dun sa Pasig, then na-reassign siya dito sa Naga. And yung meron din kasing ilog dito sa Naga. So doon na itinuloy yung promise niya na gagawa siya ng chapel na malapit sa ilog. Nagsisimula yung bang fiesta is through the traslasyon. Traslasyon is meaning transfer.
Transfer. Yung from Our Lady of Peña Francia Shrine to Metropolitan Naga Cathedral, yun is yung ang nagta-transfer sa kanya is yung mga lalaki na ang tawag ay boyadores. Na yung nabanggitin kanina na yung mga sakay ng pagoda niya ay Puro lalaki. puro lalaki, walang fluvial procession naman siya by the river. by the river. Balik na po siya dito sa Basilica Minore. Hindi pala talaga Saturday ang kasi yung Saturday, ano ba yung Saturday? Yung fluvial procession. Fluvial. So ang celebration is on Sunday. Sunday. Talaga. Kasi medyo nakakalito kasi hindi naman lahat na pagbibigyan na makapunta dito sa Naga, makavisit dito. So actually kami, we've tried to research through internet and nakalagay doon na sineselebrate siya every third Saturday of the month. So of September specifically, no? September. So it is Sunday. Ang Saturday is Fluvial procession. Yung pagbalik. paglipat. Opo, simula dun sa Euroten. Doon yung simula. Then by the river, almost 1.5 hour. Sasakay siya doon sa pagoda. At yung pagoda is walang engine. Ang gumagalaw yun dahil sa mga boatmen that comes from other municipalities na merong ilog that is malapit lang sa Naga. Mga kabiyahero, isa sa aming misyon ang pag-iikot sa buong Pilipinas, hindi lang para tuklasin ang mga kagandahan ng ating mga tourist spot destination, kundi balikan at siragwain kung ano talaga ang mga makatotohanang pangyayari.